Ang trono ko'y kalangitan, daigdig aking tuntungan, templo ko ang sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin. Ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po muna ang lahat. Hindi po anibersaryo ng simbahan ng Quiapo ngayon. I mean yung pagkakatatag. Ngayon po ay anibersaryo ng pagtatalaga. Ibig sabihin po ng pagtatalaga, binebless po yung altar. Kung nasa likuran kayo ng maaltar, makikita niyo po ang original na altar table. Mas makitid po. Nung po yan ay pinalaki, dahil sa mas malaki ng simbahan, ito po ay in-extend na ganoon. Kaya kailangan uli itong basbasan. Sa paglaki ng simbahan po natin, dito sa Quiapo, hindi lang po sa Quiapo, but sa buong Pilipinas, meron tayong dapat na mapaalalahanan sa sarili po natin. Babalik tayo sa dalawang imahe ng simbahan. The two images of the church. Una, temple of the Holy Spirit. Second, the mystical body of Christ. Temple of the Holy Spirit. Ano po ibig sabihin ng pagiging templo ng Espiritu Santo? Kung patatandaan po natin, ang mga alagad, hindi na bago sila nung namatay si Jesus sa krus. Dahil pagkamatay ni Jesus sa krus, takot na takot pa rin sila. Nagtatago pa rin sila. Nang muling nabuhay ang Panginoon, hindi rin ito naging dahilan para sila ay lumabas
at sila ay mangaral at maglingkod. Hindi po. At masasabi natin, hindi rin yun ang nagpabago. Ano ang nagpabago sa mga alagad? Ang nagpabago sa kanila ay ang presensya ng Espiritu Santo. Bakit ko nasabi iyon? Tandaan po natin, nung Pentecostes, nang ang mga alagad ay nasa itaas ng isang silid, upper room, biglang bumaba sa kanila ang Espiritu na parang mga dilang apoy. Sila ay pinuspos ng Espiritu Santo. Ano ang nangyari? Right immediately, pagbaba ng Espiritu Santo, ano ginawa ng mga alagad? Lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan. Si Pedro mismo, na kung ilang beses niya na pinagkaila ang Panginoong Yesus, pumunta sa plaza. Doon sa harapan ng madla at doon siyang nangaral tungkol kay Jesus na siyang pinatay at muling nabuhay sa krus. Nagkaroon ng pagbabago. Ito pong simbahan ng Quiapo po, napakarami po ditong church organizations. Marami po dito itong samahan ng mga simbahan. Napakadami po. Sa misa lamang po, iikot niyo ang inyong mga mata. Ang dami pong mga ministries and organizations dito. Ano nakikita niyo sa tabi ninyo? Anong organization yan? Nakikita niyo po sa damit. Nandiyan ang ihos, mga volunteers. Ihos na adult, ihos na kabataan. Ano pa? May choir. May collectors. May lectors and commentators. Lay ministers. Youth ministry. Young adult ministry. Children's ministry. BEC. PWD. Napakadami po dito. Ang tanong ko sa mga membro ng samahan na ito ng mga organisasyon, bakit kayo nag-volunteer dito? Bakit po kayo nag-volunteer o naging miyembro ng mga organisasyon na ito? Bakit? Ha? Bakit? Ha? Para naghahanap sila ng sagot dun sa mga pader. Sabi nila, kayo ba ay naging miyembro ng organisasyon na ito para maglingkod? Taas ang kamay na magsabing para maglingkod. Tinatawag siya ng Panginoon para maglingkod. Taas ang kamay. Galing. Mali. Mali po iyon. Tinawag kayo ng Panginoon hindi para maglingkod sa Kanya. Dahil lang totoo, ang Diyos ay magiging Diyos, maglingkod man tayo sa Kanya o hindi. Bakit tayo tinawag ng Diyos para maglingkod? Para baguhin tayo. Para tayo ay magbago. Di ba yun ang nangyari sa unang Pentecostes? Ang unang tanda ng presensya ng Espiritu Santo ay pagbabago ng mga alagad. Naging bold sila, matapang. Naging convicted sila, committed doon sa kanilang ugnayan sa Panginoon. Kaya minsan yung mga anak, ano sermon ng mga magulang natin, simbahan-simbahan ka pa, wala naman nababago sa iyo. Diba? Simba-simba ka pa, ganun ka pa rin naman, matigas pa rin ang ulo mo, tamad ka pa rin. Hindi ka pa rin sumusunod sa akin. Nanggagaliitin ako. Wala ka pa rin nangyayari. Tama po? Totoo yan para sa lahat. Miyembro man kayo o hindi ng mga organisasyon na ito, nagsisimba po tayo. Tayo ay bahagi ng simbahan, templo ng Espiritu Santo. Ano unang inaasahan ng Diyos sa atin? Magbago tayo. Baka kasi minsan, lalo na mga kadeboto, akala natin pag nagsisimba tayo, may utang na loob ang Diyos sa atin. Wala po. Kung bakit tayo tinatawag ng Diyos para magsimba at kung bakit ka nagsisimba, bakit ka miyembro ng simbahan, ng templo ng Espiritu Santo, ay dahil ang hangad, ang layunin, ang inaasam ng Diyos, magbago tayo. Dahil ang pagbabago natin, hindi kakayanin ng Diyos yun kung ayaw nating magbago. Nasa sa atin pa rin po kasi ang susi. The Lord wants us to change.
At yan ang hinihingi ng ating bayan ngayon, pagbabago. Kung makasigaw tayo, baguhin ng gobyerno, baguhin ng mga ganyan, baguhin ng sistema, baguhin ng... Kung makasigaw naman. Pero tingnan natin bilang isang simbahan, tayo yata ang mas dapat maunang magbago. Na kapag tayo nagsisimba, naging miyembro ka ng isang organisasyon, yung yabang mo nawawala. Yung pride mo, taas ng loob, binabaliwala mo na iyon. Yung galit mo, yung sama ng loob mo, yung paghihiganti, magpapatawad ka na. Paparaya ka, uunawa ka. Magiging gentle-mannered ka. Hindi ka marahas. Di po ba? Nakuha niyo po ang punto? Nakuha niyo po ang punto? Ngayong ipinagdiriwang natin ang pagtatalaga ng simbahan, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na ang una, pangunahing hangad o pangarap inaasam ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lahat tayo, kasama kami mga pare, tayo ay magbago. Sa araw-araw nating pagsamba, pagsisimba, pagdarasal, tayo ay magbago. Amen? Pangalawa na image, imahe ng simbahan. Ano sabi ko kanina? Temple of the Holy Spirit. Ano yung isa? Mystical body of Christ. Ibig sabihin, mystikong katawan ni Jesus. Ano sabi ni San Pablo sa kanyang sulat? Tayo daw ay katawan ni Jesus. Kanya-kanya tayong bahagi ng isang katawan. Ibig sabihin, bilang parang katawan ng tao, magkakaiba man tayo pero nagkakaisa ng layunin. Iba-iba ang papel natin, ang kamay ay kamay, bewang ay bewang, tuhod ay tuhod. Magkakaiba man tayo pero marunong tayong mamuhay ng magkakasama at magkakasundo. At sino ang nauuna sa atin? Sino ang nasusunod? Si Jesus, dahil si Jesus ang the head of the mystical body of Christ. Siya yung ulo. Siya yung nangunguna. Siya yung sinusunod natin. Amen? So ano ibig sabihin po nito? Bilang simbahan, tinuturuan tayong mamuhay ng magkakasundo, magkakaiba man tayo ng paniniwala, magkakaiba man tayo ng pamamaraan, magkakaiba man tayo ng opinyon, magkakaiba man tayo ng gusto, kaya nating mamuhay ng mapayapa. Kaya nating to coexist in peace. Amen? Kung papaano yung kamay, hindi niya inaaway yung kaliwa. Yung kanan, hindi niya kinaaway yung kaliwa. Yung paa, hindi niya sinisipa yung isang paa. Yung tuhod, hindi siya nilang tutuhuran. Nire-respeto ng bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa, kinikilala ang kakayahan at kinikilala ang kahalagahan para magkaroon ng isang malusog at masiglang pangangatawan na si Jesus ang siyang nauuna at nangunguna. Amen? Kaya sa simbahan, dito sa mga samahan na ito, saka po kasi napakarami, no? Kahit saan namang simbahan, na ang nakalulungkot na makikita mo sa mga nagsiserve sa simbahan, nag-aaway-away. Nangyayari ba yon? Father, totoo ba yun? Nasa simbahan, may nag-aaway? Hindi naman ganon. Real talk, nangyayari po yan. Kahit sa ang simbahan. Yung ganitong organisasyon, inaaway si ganito. Kasi mas malapit kay Father. Ito, inaaway si ganyan, nagseselos kay ganito, pataasan ng iye. Ay pumunta pa kayo sa simbahan. Nung bago kayo maging miyembro ng organisasyon, wala naman kayong kaaway. Nung nasa simbahan kayo, bigla kayo nagkaroon ng kaaway. Kasi kaaway nung kasama mo sa organisasyon, kaaway mo na rin. Sino may sabing dapat ganon? Amen? Maliwanag po. Ang simbahan bilang mistikong katawan ng Panginoon, tinuturuan tayo na mamuhay ng mapayapa, na tayo ay patuloy na magbigay ng paggalang, respeto sa gitna ng ating pagkakaiba-iba. Dahil kinikilala natin ang kahalagahan
ng bawat isa. Kaya hindi po nakapagtataka, ang simbahang Katoliko, mahigit 2,000 taon na, nananatili pa ring matatag. Lumalago pa rin, lumalaganap. Dahil ang simbahan natin, tinuturuan tayo na tanggapin ng bawat isa, kilalanin ng bawat isa, pahalagahan ng bawat isa sa gitna ng pagkakaiba. Amen? At palagay ko po, yan din ang panawagan natin bilang isang bayan, bilang mga Pilipino, na magkakaiba man tayo ng opinyon, hindi tayo mag-aaway-away. Na pumupunta pa tayo sa level na tayo nagiging marahas, nagsasakitan na. Hindi po ba? Lalo na pag-eleksyon, lagi na lang nagiging panahon ito para mag-away-away tayo. Kung makapagtanggol ka dun sa kandidato mo, parang kilala ka, hindi ka nga kilala. Di po ba? Ha? Mag-aaway kayo ng ilang linggo dahil kampanya. Tapos pagkatapos ng eleksyon, magkaaway pa rin kayo. Dumaan ng 1 taon, magkaaway pa rin kayo. Saan nagsimula? Nung eleksyon. Amen? Hindi po yun ang itinuturo ng Panginoon. Bilang isang mistikong katawan ni Jesus, tinuturuan tayo na sa gitna ng ating pagkakaiba, tayo pa rin ay nagkakaisa. Tayo pa rin ay magkakasama. Tayo bilang isang simbahan, isang templo ng Espiritu Santo at mistikong katawan ng ating Poong Jesus Nazareno.